Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Bato. Bago lang, 17 minutes ago. Sabi niya, they cannot put a good man down. Happy birthday, Senator Bato. Wow, birthday niya pala ngayon. Ito, panoorin natin ang kanyang post, mga Facebook reel lang. Masayang masaya siya. Minute ko lang dahil may music, baka ma-copyright tayo. So, tingnan lang natin yung mukha niyang napakasaya. Yan o. Yun. So, happy birthday, Senator Bato de la Rosa. Naipanganak siya January 21, 1962 sa Davao del Sur. So, edad niya ngayon is 64. Konti lang pala ang agwat namin. Ako, 66 na ako eh. Magsi-67. And tingin ko sa kanya, medyo malakas pa siya eh. Living a healthy life dahil tinitignan ko yung mga post niya, sugba-sugba lang ng isda, gano'n. Tapos my farm, this was before na hindi pa siya nagtatago. Ngayon, I don't know, nasa Davao lang daw siya nagtatago, sabi ni Secretary John Vic Rimulya. Hindi ko pa siya na-meet ng personal. Kailang nababasa ko sa mga talagang he served the Dutertes. I don't know kung nung mayor si Mayor Inday Sara, siya ata ang chief ng Davao City Police Office. Yan ang pagkakaalam ko. Kaya lang dahil taga Davao siya, malapit lang siya talagang Duterte boys. And there's nothing wrong magiging Duterte boys ka. Kasi para sa akin the Dutertes are good leaders. Kahit sinasabi natin na masama yung political dynasty, generally masama. Kaya lang para sa akin, kung ang mga leaders, example itong mga Duterte, bahalang tuloy-tuloy silang mamuno sa Davao. Kasi nga kitang-kita ko paano lumago, paano nag-improve ang Davao. Na-assign ako sa Mindanao 1985. Una kong destino sa Agusan del Sur. O yan, boundary, Davao na. Alam ko yung pangyayari noon na napakagulo ang Davao City nung mga panahong yun. Kaya lang nung umupo ang isang OIC Mayor, Rodrigo Duterte, dating piskal, nako, unti-unti. Yung mga napakalakas noon na mga makakaliwa sa Davao, unti-unti, wala na. Diyan na uso yung tinatawag noon na alsamasa. Ang mga tao, sa pamumuno ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte, sila nang kumilos para palayasin ang mga naghaharing mga makakaliwa sa Davao. Naging yung alsamasa ng Davao City, naging model sa buong Mindanao. Kaya kami sa Agusan del Sur, may mga lugar din doon na sumunod, nag-alsamasa. Kaya alam ko kung gaano ka-effective ang leadership ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte hanggang naging presidente siya. Yun. To me, Tatay Digong is the best president we ever had. At ito, balik tayo kay Senator Bato. Nung Aquino administration, wala yung posisyon ni General Bato, one star lang, walang kakwinta-kwinta. Nag-general nga siya, kailang insignificant yung posisyon niya sa Camp Crame. Nakalimutan ko kung ano yun. Kailang, as fate have it, destiny talaga, biglang nagpresidente ang mayor ng Davao City. O siyempre, hanap siya ng mapagkatiwala niya. Kaya yan, Senator Bato ang naging PNP chief, yan ang nagpatupad ng Oplan Tokhang o double barrel o whatever you call it. And
To me, nasaksihan ko kung gaano ka-epektibo ang tandem ni PRRD at ni Senator General Bato as PNP chief sa pag-resolve. Hindi naman nila completely na-solve yung problema sa pulburon. Kailang maraming tuminong kasi natakot ang mga pulburon board. Kaya ito ngayon ang masama dahil sa magandang ginawa nila, Tatay Digong at ngayon nakakulong ang ating Tatay Digong, ngayon nangangamba na ma-issuehan ng arrest warrant itong si Senator Bato. Kaya maraming bumabatikos kay Senator Bato, bakit siya nagtatago. Kaya ako, naintindihan ko. Kahit ako, magtago rin ako kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato dahil walang assurance sa gobyernong ito kung susundin ba nila ang guidance ng Supreme Court. Baka gagawin ulit nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Pagdating ng ICC warrant of arrest, huliin nila si Senator Bato tapos isakay sa eroplano, dalhin sa hindi na pwede yun. Kung may assurance lang sana sa administrasyong ito na susunod sila sa guidance ng Supreme Court, walang problema. Lalabas si Senator Bato. Kaya lang sa ngayon, happy birthday, Senator Bato. May you have more birthdays to come.